Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay BP ay na-declare na unconstitutional, ito kayang pagkakataon na ito ngayong pinail nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, Yes. was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad itong impeachment complaint na to. Ni mensahe lang po sa yun nga bago-bago lamang na balita na pumanaw yung kapatid ni dating Pangulong Duterte. No, ito naman po ay talagang bahagi ng buhay, it's the circle of life, no? So, ang una ko naisip, syempre, I prayed for the soul of Sir Bong Duterte. Pangalawa, iniisip ko yung Pangulo natin, si Pangulong Rodrigo Duterte, naiisip ko kung ano kaya ang mararamdaman niya, no, na malayo siya nung nangyari ito. So, I pray for him also. Pangatlo, naisip ko parang puro laging malingbong yung nabibigyan ng ganitong kapalaran. Pero okay lang. We pray for his the eternal repose of his soul. Yes, attorney. Attorney, yung mensahe nyo na lang po sa impeachment complaint laban kay BP Sara ngayon. Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-exercise ng kanilang political right, no, to file an impeachment complaint. However, ako po ay naniniwala that we are really living in legally murky or dark times, no? Kasi may mga butas talaga ang konstitusyon natin, no? Yung 1-year ban was intended to preserve the leadership of this country, no? It was not meant to be used as a shield, no? Ang problema, dahil hindi kumpleto yung constitution on the 1-year ban, na-diskartehan na tuloy ito ng mga ibang tao to create preventive or protective filing of impeachment complaints. Hindi ko po sinasabing yan ang nangyari, but it is a possibility na nag-file sila ng mahina na impeachment complaint para po ma-protect for another year against impeachment ang ating Pangulo. Hindi po yan pagtira sa Pangulo. Ito po ay pag-assess ng ating konstitusyon at ng proseso na siguro pag dumating na tayo sa punto na pwede na nating i-amend o i-revise ang ating konstitusyon, dapat lagyan na natin ng konting detalye pa yung impeachment process nang sa gayon ay hindi na siya maging open to bad or biased interpretation. Yun. Yes. Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay BP ay na-declare na unconstitutional, ito kayang pagkakataon na ito ngayong pinail nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, Yes. was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad itong impeachment complaint na to. Pero in terms of substance, ako po ay naniniwala na unless they invent or make up crimes against the Vice President, hindi talaga pwedeng lumipad yan unless our politicians have gotten so corrupt na talagang mag-iimbento na sila ng krimen laban kay VP Sara. No? So, palagay ko naman, naniniwala ako na it is to the interest of our leaders pa rin and our lawmakers na wala ng impeachment na mag-process. Pagpapantayin na lang nila yan. Sana. Wala na yung kay BBM, sana wala na rin yung kay Sara. Tapos sa 2028 na lang sila magtuos ulit. So, Okay. yung final decision ng Supreme Court, sir? Tapos, nag-file pa rin sila.
wala po tayong magagawa doon kasi yung last year nga, as I said earlier, yung last year na final nila was declared unconstitutional because of the process, procedurally, hindi substantive, no? Kasi yung ginawa nila doon sa dati, in a nutshell, no, ang nangyayari talaga doon, nag-file sila, no, na-refer sa Committee on Justice, tapos inupuan nila, hindi nila sinunod yung constitutional requirement na meron kasi doon 3 days, 10 days, 60 days na rule. Basahin nyo na lang po sa konstitusyon, no? Sa accountability of public officers. Merong 3 days, 10 days, 60 days na rule doon, hindi po sinunod ng Kongreso nung nasa committee na. So, napanis, deemed na-file na. Now, nung dumating yung second, third, and fourth, ang gusto nila i-consolidate yung 2, 3, and 4 dun sa nauna. Ang bagong gatas po, kahit ihalo mo yan sa panis na gatas, panis lahat. Yun po yung desisyon. So, procedural ang desisyon ng Supreme Court. So, ibig sabihin, attorney, yung bagong ipinail nila, hindi kasama doon sa Hindi kasali final doon. na decision Yung ng bagong Supreme pinail nila, di tapos na yung 1-year ban, February 6, ano? So, eto, procedurally, baka itama na nila yung procedure nila. So, baka natuto na sila. Pero tulad nga ng sinasabi ko, procedurally, pwedeng maging tama na sila. Pero sa substance, naniniwala po ako na wala silang mahahanap na substance dun sa mga pinafile laban kay BP Sara. Kasi po talagang wala naman pong kahit anong evidence of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, di ba? Bribery, graft, wala naman. Yung ano naman, yung impeachment na ipinail kay PBBM, so hindi man lang nag-iinit sa Congress. Hindi man lang naginit. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan talaga nating bisitahin ulit ang konstitusyon natin. Dahil yung 1-year ban na abuso, ginagawa nila, naglalabas sila, baka lang naglalabas sila ng preemptive na mga complaint. Meaning, magpa-file sila, pero mahina. Naintindihan nyo, no? Pag nag-file sila, tapos mahina, tapos ma-dismiss, o di 1 year nang hindi ulit pwede mag-file laban sa Pangulo. So, nagiging protection yung 1-year ban nung ini-impeach na opisyal. So, hindi po maganda. Attorney, meron po ba kayong opinion dun sa bagong panukalang batas ni Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga manbabatas daw po? Kasi ang para sa akin, yung no work, no pay is actually a labor code concept naman. Sa makatwid, tama naman yan in concepts. Pero tulad nga ng sinabi ng maraming vloggers, kung gagamitin na rin natin ng labor code, no work, no pay, ilagay na rin natin yung mandatory drug testing. Tama. Yes. No negative result, no pay, no work, dapat. Kasi ginagamit natin labor code concepts Yung no work, no pay is a labor code concept. Pati naman yung drug. Kayo ba, nagtrabaho na kayo? Na, Yes. Yes. Mayroon bang mandatory? Mayroon Drug testing. Drug test. Dapat, lahat din yan Baka every 6 months Attorney, every 6 months. isa rin po sa nakikita ng mga taga-suporta natin na ginagamit daw yung no work, no pay na bagong batas o na panukalan Sandro Marcos para daw po palitawin ito si Senator Bato de la Rosa. Oo. Ang sa akin kasi, haka-haka lang nila yon. Sa totoo ba naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas siya, palagay nyo ba sa liit ng sweldo sa Senado, lilitaw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo? Maliit naman yan para sa mga senador. 'Di ba? Kumbaga real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. May Diba? matinding reason. Oo, si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtataguyod. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod.
Attorney, what is your reaction doon po sa Senate Blue Ribbon Committee recommendation na kasuhan ng plunder sila Senator Jinggoy, sila Villanueva, tsaka si Sir Cheese? Do you think, Attorney, it has something to do with the impeachment of the Vice President para pilayan yung supposedly yung mag-vote, no, impeach kay VP Sara doon sa Senate? Bakit kasi hindi na lang sila gumawa ng malawakang investigasyon sa lahat ng pera ng lahat ng senador? Bakit hindi nila gawin na kalkalin na lang ang lahat ng pera ng lahat ng senador at hanapan ng pinanggalingan? Para makita talaga nila na hindi pinag-iinitan yung mga tatlo lamang na hindi gumalaw dun supposedly sa impeachment ni VP Sara last year. 'Di ba? Kasi hindi ko sinasabi na tama yung sinabi ninyo na politika lang yung kay Cheese, kay Joel, pero kay Jinggoy. No? Pero tama si Miriam Defensor Santiago nung araw na sabi niya, Lord, bigyan niyo lang ako ng isa pang buhay para isa-isa kong imbestigahin ang salin ng mga ito. Sila, ini-initiate niyang impeachment na yan dahil namumulitika lang talaga sila. Wala namang grounds para ma-impeach dahil mismong Supreme Court na ang naghayag na unconstitutional ang sinasampang impeachment kay VP Sara Duterte. Kaya panawagan ko sa mga congressman, magnilay-nilay po kayo at mag-isip-isip ng maigi dahil unahin nyo po ang problema ng bayan. Bago nyo po impeach ang VP Sara Duterte, kayo po muna ang dapat na imbestigahan kasi involved po kayo. Halos lahat kayo involved sa Ghost Project Flood Control na palasak ngayon. Huwag nyo lang i-divert ang issue ng bayan o ng bansa. Tuunan nyo ng pansin ang usaping nakawan o sobrang kurakutan sa ating pamahalaan ngayon. Lalong-lalo na sa Ghost Project. Ginagawa nyo, diversionary tactics. Hindi na po yan kumaagat ngayon. Kaya mga congressman, sana mahihaya naman kayo sa 32 million na mga mamayang Pilipino na bumoto at nagtiwala kay VP Sara Duterte at kayo naman ay i-impeach nyo siya. Okay. So, paano kung hindi sila mahiya? Kasi binanggit kasi ni Attorney Bondok din kanina, nasabi niya, malaki din daw talaga ang posibilidad na umakyat ito sa Senado. Kasi kung declared ng Supreme Court ang unconstitutional ang naunang impeachment dahil hindi sununod ang proseso. So kung kapag sinunod ang proseso at this time, malaki ang posibilidad na umakyat ito sa Senado. Ngayon, mensahe mo naman sa mga senador. Hindi, actually sagutin ko muna yung yung tungkol sa pag-akyat. Impossible dream kasi kung tutusin, kung dadaanin sa legal talaga Dahil wala ngang grounds Okay. Hindi nga nila dadaanin Alam mo, mga kulukuto yan, di ba? Kaya nga, kung kulukutoy nga sila, dapat mag-isip-isip nga sila kasi mismong Commission on Audit na nga ang nagpahayag na clear ang confidential fund o intelligence fund na yan. Ibig sabihin, walang anomalya, walang anomalous doon sa paggamit ng pondo. Ang pondo ay nagamit sa tama. Ngayon, ano ang grounds? Wala silang grounds Ginagawa nila yan is politics talaga. Gusto nila talagang i-distract ang layunin ng ating pangalawang Pangulo na tumakbo sa 2028. Yan po ang pinakakinatatakutan nila na makalaban ang VP Sara Duterte sa oncoming 2028 election. Dahil hindi sila mananalo talaga dyan dahil ang VP Sara Duterte ay pinagtitiwalaan ng 32 million na mamamayang Pilipino at nadagdagan pa yan. Kaya yung impeachment na yan, kung tutuusin, sila lang ang may kagustuhan yan, hindi gusto ng mga mamayan yan. Para sa akin, unahin nila muna ang problema ng ating bayan at mamayan. Huwag silang magsayang ng panahon sa impeachment, walang mapapala ang Pilipino dyan. Sir, usapang tulpo. Isa ka rin ba sa naging idol mo ba to dati? Dati, sasabihin ko, idol. Okay. So, sabi mo idol mo to dati. Sir, ang tanong ko ito. Pagka ang maging kalaban ni Inday Sara Duterte isang tulpo sa 2028, ano sa palagay mong mangyayari? Hindi mananalo ang tulpo. Bakit? Walang panalo ang tulpo dahil bistado na, hindi naman sila kumikibo sa korupsyon. Nakita mo ba sila pumalag sa korupsyon ngayon? Nakita mo ba silang nagsawata sa mga nagaganap na kurakutan?
Wala, nanahimik sila, di ba? Doon pa lang makikita mo, they are dancing in the music. Hindi na sila katulad ng dati na talagang akala mo lumalaban para sa ustisya, para sa katarungan. Eh ngayon, nanahimik sila eh. O ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, namamantikaan na yan. Kaya paano sila mananalo? Paano mananalo ang isang tulpo na nagbago ng prinsipyo? Ang prinsipyo nila nung araw, makamahirap, tumutulong, nagbibigay ng ustisya. Eh ngayon, kailangan natin sila. Nasaan sila? O kahit ang mga OFW ngayon, ang daming problema. Ako bilang OFW advocate leader, nakikita at namomonitor ko ang problema ng mga OFW natin, ha? Mga bayani sa binansagan ng bayani sa makabagong panahon. Pero nasaan ang pagiging bayani? Wala. O nasa ang mga tulpo? Kung ang mga tulpo na yan ay para sa tao at mamamayan o para sa bayan, eh bakit ngayon tila walang kibo sila sa nagaganap na anomalya sa ating bansa? Kung talaga sila ay para sa bayan, dapat sila ang nangunguna ngayon. Tinutulig sa nila yung mga nagaganap na sobra-sobrang kurakutan. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung ang mga politiko natin ay gumaganap sa kanilang mga mandato. Subalit hindi. Sino ang yumayaman? Sila-sila rin. Nasaan ang sinasabing makabayan? Nasaan ang mga tulpo ngayon? O, tingnan mo, i-verify mo ngayon ang mga tulpo. Baka ang dami na nilang property sa ibang bansa. Di ba? O, paano sila mananalo? Hindi mananalo yan. Kahit 10 tulpo pa itapat mo kay Ma'am BP Sara Duterte, hindi mananalo ang tulpo. Ang Duterte, pansinin nyo, ang Duterte family consistent sa kanilang performance, accomplishment, and achievement. Puntahan mo ang Davao, napakaunlad, napakatahimik, napakapayapa. Dahil nakarating din ako ng Davao. Hindi ito isang hearsay, ito isang katotohanan ng karanasan ko. Kaya walang mananalo sa 2028, kaya nga, ini-impeach na nila para hindi na makatakbo sa 2028 eh. Aaga nilang tinitira. Dahil nga alam nila na pag yan ay nakalaban nila si BP Sara Duterte, dadamputin sila sa kangkungan lahat. Pero binoto mo si Tulfo nung nakaraan, Nung nung nakaraang eleksyon. si Tulfo, Oh, nung 2022. ito yan. Binuto ko naman. Kasi nga, sabi ko nga, previously, idol, di ba? Oh. Dahil yun ang akala natin, parang budol lang din nangyari naman eh. Nabudol ako kay BBM, nabudol ako ng Tulfo. O pero dito sa Duterte, hindi pa ako kahit kailan, hindi pa ako na budol. Talagang nakita ko, consistent ang performance and achievement, accomplishment ng mga Duterte. Para sa bayan at mamamayan, ang kanilang prinsipyo. At tignan mo, wala silang insertion sa budget, di ba? O, may nakita ka ba na na-insert sila ng over budget sa mga project nila? Wala. At tignan mo rin ang kapayapaan ng probinsya o lalawigan ng Davao. Napakatahimik, napakapayapa. Di ba? Napakapalad nga ng mga residente ng Davao eh. Kasi merong mga Duterte na nagmamalasakit sa kanila at sa buong bansa. So never again Tulfo. Never again Tulfo, never again Marcos. Yes. Sir, about naman dito sa kay Congressman Acop. Kasi 'di ba may gaganapin kasi ng special election this coming March na daw this coming March. At yung magiging kalaban ng kanyang anak ay kasama natin ngayon. Actually, bago-bago lamang ay na-interview namin. Mensahe mo lang sa mga taga Antipolo. Sa Antipolo yan. Yes. Ano pangalan yan? Kasi actually, honestly speaking, hindi ko rin alam yung may magaganap palang special election. Okay. Bakit parang tila yata tinago ito ng mainstream media? Dapat hindi nila tinatago ito eh. Kasi ang mamayan, ang boboto, dapat alam nila. Eh bakit tila yata ako mismo, updated ako sa social media, I'm a social media warrior. Pero bakit tila yata hindi ko alam yan? Ngayon, nalaman natin dito lang by surprise na meron palang special election na magaganap. O so kung meron, marami akong kamag-anak sa Antipolo, sino yung taong yan? Susuportahan ko yan. Lahat ng mga kaibigan ko, lalo na sa mga kapatiran namin sa Aguila, sa Guardians, susuportahan natin yan dahil ang mga nasa lineup ng mga Duterte ay may prinsipyo at para sa bayan. Kaya para sa akin, yung taong yan, yung tatakbo na yan sa Antipolo, suportahan natin. Dahil wala naman ang Acop, di ba? Yung Acop, wala yun. 6 feet below the ground na yung ama eh. Pero rest in peace na lang. Yung anak na yung makakalaban, sir eh. Yung anak ang makakalaban, siyempre, kung ano ang dugo niyan, bloodline niyan, ganun din yun.
Kaya tsaka hindi, mahirap na magtiwala sa mga galing sa traditional politician na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato, di ba? Eh ano ba performance ni Akop? Di ba si Akop isa sa promotor ng Quadcom? O maganda ba yung naidulot ng Quadcom sa atin? Nagkagulo-gulo lang tayo. Tapos sila habang kumikita, eh ang mga mamaya naman naghihirap. Dapat ang mga politiko natin, konti lang kasi ang mga matitinong politiko natin eh. Meron tayong matitinong politiko, ilan lang sila, outnumber sila. Pero kung lahat ng mga politician natin, kung lahat ng politiko natin ay nagkakaisa para tugunan ang problema ng ating bansa at mamayan, mayaman sana ang Pilipinas. Na ano pa tayo, ahead tayo dati sa mga Malaysia, Singapore, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Vietnam. Tayo nangunguna dati dyan sa mga yan eh. Pero tignan mo ngayon ang ekonomiya nila, napakataas at tayo naiwanan. Kasi nga, sobra sa kurakot ang bansang Pilipinas. Ngayon, iilan-ilan lang ang matitino nating politician. Kung yung mga matitino na yan at marami rin mag-join sa mga matitinong politician, pauunla rin ang bansa, baka pwede na tayong ihalin tulad sa mga bansang kapitbahay natin na dati nating iniwanan lang. Ngayon, napag-iwanan na tayo. Sana, pakiusap ko sa mga politician natin na gumaganap ngayon, pagtuunan nyo naman ang pansin ang bansa at ang mamamayan ng Pilipinas. Kasi para umunlad naman tayo, wag naman puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Kawawa na ang bansang Pilipinas. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Wag kayo-kayo. Masakit pa nito sir, nung siya ay nakaburol, imbis na pakikiramay ang mga mensahe nakakarating, pero yung nakakarating sa kanya, mga hindi magagandang mga mensahe. Sino yung nakaburo na yan? Yun si Akop, di ba? Si Nung Jacob. Kasi nga, yung performance niya during his term, bagsak. Kasi, traditional politician nga eh. Kumbaga, hindi naman siya talaga naglingkod para sa bayan at mamayan. Marami siyang, kumbaga, dun sa Quadcom kasi dun natin nakita yung mga yan eh. Actually, honestly speaking, dun sa Quadcom nakita natin yung mga kulay ng mga politician natin. Na-segregate natin yung mga mababait, yung mga matitino na gumaganap sa mandato, na-segregate natin. At nakita natin na ang dami palang animal, ang dami palang mga kurakot, ang daming mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tignan mo ha, i-verify check niyo yung mga politician na traditional politician. I-verify check niyo. May mga property sa ibang bansa yan. May mga magaganda mga negosyo dito niyan. Sila ang nagmamanipula ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas sa mga politiko na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato. pero hindi nakapangalan sa kanila. Yung Siyempre, mga property. gagawa yan ng dami kasi pag naano yan, maki-question yan. Maki-question sila pag nasa pangalan nila yan. Dahil lalabas yan ng mga ill-gotten wealth, lalabas yan na kaya mahirap. Okay. Sir. Hindi nila ibibigay pangalan nila dyan. Sir, mensahe mo na lang kay Congressman Abante ng ang tahimik pagdating sa mga trilyon na kurakutan, tapos ang ingay niya pagdating sa impeachment ni VP Sara. Maingay siya sa impeachment ni BP Sara Duterte dahil pag naging Pangulo si BP Sara Duterte, tanggal yan. Tignan mo. Lilipat ng ibang bansa yan. May property sa ibang bansa yung mga yan eh. Kaya ayaw talaga nila na hindi matuloy ang impeachment. Actually, yan talaga kitang-kita naman natin na walang dahilan para ma-impeach si BP Sara Duterte. Pinagpipilitan lang nila dahil nga Sara Duterte is a big threat to national election 2028. Kaya ngayon pa lang winawasak na nila ang pagkatao ni BP Sara Duterte para wala na silang kalaban. Kasi pag na-impeach yan, sino pa, wala na siyang kakayahang magkumandidato sa 2028, impeach na eh. Wala nang chance. Kaya gagawin nila ang lahat. Pero ang tanong confidential fund. Bakit ang OBP lang ba ang merong confidential fund? Ang sangay ng gobyerno, karamihan dyan may confidential fund. Bakit si BP Sara lang iniimbestigahan? O bakit si Ma'am Sara Duterte lang ang ini-impeach? Kung tutusin, mas malaki yung confidential fund ng Pangulong BBM. Nasaan ginamit yun? Kung talagang gusto talaga nila na transparency and accountability, dapat sila mismo, ipacheck nila yung mga confidential fund nila, i-report nila sa Commission on Audit kung saan nila ginamit yung confidential fund nila. Huwag nilang i-single out kay BP Sara Duterte. Kasi yung kay BP Sara Duterte, clear on Commission on Audit. So ano masasabi mo? Meron ako napanood sa social media na mas mabigat daw na kalaban ni BBM ay itong mga Pinklawan, Dilawan at saka
Kasi itong pamilya Duterte ay maawain. Anong ibig mo sabihin na ano? Kasi Sino yung mabigat na yun, nakalaban? kagaya ng Pinklawan, mga basta makabayan, yon ni BBM. Kasi yung nung panahon daw ni Tatay Digong, so di ba may kaso si Imelda. So binulungan lang, wag na yan dahil nga matanda na yan. So naawa naman si Tatay Digong. So ano sa palagay mo si Inday, ganun rin? Ay hindi, iba, sa totoo lang, ito, maganda yung tanong mo, kung tungkol sa pagkatao, no, naiiba itong si Inday Sara. Sa totoo lang, kung matatandaan niyo yung isang na televised noon na may sinapak siyang sheriff. Alam mo ba na yung kaya nanapak yun? Kasi hindi alam ng iba, akala nila bastos lang. Hindi ka bastusan. Ang ipinagtatanggol ni VP Sara Duterte doon, yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino na i-abolish, na i-demolish. Eh wala namang lilipatan. Ano yung pusa? Ano yung aso? Ililipat mo nang walang titirahan? Saan? Eh kung ang pusa at aso, inaalagaan natin eh. Tapos yung tao, basta mo lang palalayasin. Kaya hinanap ni VP Sara Duterte yung sheriff dahil yun na nagpapatupad na kailan umalis daw sila. Kailan may court order daw na umalis. Ang sagot naman ni VP Sara Duterte doon, kailangan meron muna relocation. Kailangan relocation talaga. Tao yan eh, hindi naman hayop yan eh. In kaso matigas ang ulo ng sheriff, gusto niya talaga palayasin yung mga tao, dumating si Sara. Si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Di ba sinapak niya? Pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Doon pa lang makikita mo na yung pagkatao eh. Di ba? Babae yan. Ang babae, hindi basta-basta manununtok yan kung hindi galit. Galit siya kasi nga, ginagawa niyang sahol pa sa hayop, palalayasin mo, walang relocation. Kaya, binigyan niya ng sample. Kaya kung yan ay lalaban, hindi yan maaawa kung sino man ang kalaban yan dahil hindi kaawa-awa yung mga pinklawan na yan. Dahil yung mga pinklawan na yan, mga milyonaryo na yan, marami ng pera yan, kaya hindi kaawa-awa. Ang nakakaawa at nakaawaan ni Ma'am VP Sara Duterte kapag hindi siya tumakbo. Kaya kailangan niyang tumakbo to save the Philippines. Yun ang objective ni VP Sara Duterte. Tumakbong presidente para maiaon sa kahirapan ang mga mamamayang mahihirap sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin na yung salita ni Tatay Digong na ako, salita lang sa akin, si Inday talagang tutuanin. Oo, kasi aabot naman yon, hindi naman basta-basta ganun, abogada yan eh. Alam niya rin ang batas. Ginawa niya yun dahil alam niya may depensa siya dun. Bakit? Abuse of authority yung sheriff eh. Kaso yun eh. Bakit hindi kita gaganyanin? Ina ako ng lalawigan dahil mayora siya eh. Natural lang, nabibigyan niya ng sample yun. Parang relasyon ng mag-ama yan eh, di ba? Yung anak nagkasala, minsan dinidisiplina niya lang yung sheriff. Para, tignan mo, hindi na naulit. Kasi nga, nagala. Di ba? Masama yung gagawin niya eh. So maaaring yan yung kinatatakutan ng kalaban ni Inday ngayon. Yan, hindi lang yan. Ang kinatatakutan talaga nila kay VP Sara Duterte, yung pagiging makabayan at mahihirap na Pilipino. Yung puso kasi ng mga Duterte sa bayan at mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ngayon, sino ba naapektuhan sa sobrang kurakutan? Di ba mga mahihirap na mamayang Pilipino? Kaya, to save the poor Filipino people, she's running for presidential election. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya kahit walang grounds, kahit sinabi na, dineclared na ng Commission on Audit, dineclared na ng Supreme Court, pero ang kukulit pa rin ng mga congressman, iaakyat pa nila sa Senado, para lang moro-moro yan eh. Kung gusto talaga nila, one for all for one, sila mismo mag-submit ng kanilang mga report regarding sa confidential fund nila. O kahit na anong uri ng pondo na pumasok sa opisina nila, paimbestigahan nila, to be fair and square. Hindi yung sinisingle out lang nila si VP Sara Duterte. That is a color of politics and motivated. Kasi weather nila ngayon. Weather nila. Sabi nila weather lang. Weather nila ngayon pero matatapos nga, di ba? Ito pa nga ang ano dyan eh. Ang tanong, aabot ba sa 2028? Kasi sa sobrang dami ng anomalya, sa sobrang weak decision making, sa sobrang politics, baka hindi na umabot.
Kasi kawawa ng Pilipinas, hirap na oh. Nagdurugo na yung mga bulsa ng mga mahirap na Pilipino, wala nang makain sa sobrang kahirapan. Oh. Kaya ano yan, nakakatawa lang yung mga Sir, dati ka ring Marcos loyalist. Talagang dati akong Marcos loyalist. Hindi lang ako Marcos loyalist, founder pa ako. Founder ako ng Marcos Loyalist Group sa Caloocan. O, bilang founder ako, ibig sabihin, isa ako sa mga naging bahagi at sumuporta sa pagkapanalo nitong BBM na ito. Pero nabigo nga ako, nabudol ako. Kaya I withdraw my support. Meron akong, i-check niyo yung Facebook ko, meron akong withdrawal of support na ayaw ko na sa Marcos kasi nga hindi sila tumupad sa kanilang pangako na sama-sama tayong babangon muli. Nasaan yung sama-sama na yan? Sama-sama silang babangon papunta sa ibang bansa. Magtatago na yung mga yan. Sabi ng mga Marcos vlogger, maunlad daw ngayon eh. Ah? Baka sila maunlad kasi meron silang mga ginto sa liig, may mga punong-puno ng singsing, may Mustang, may mga GT3 na Mustang. Yun, maunlad nga sila. Pero tayo hindi kasi tayo prinsipyo, kayong mga vlogger ng DDS, meron ba kayong kaunlaran? Wala. Bakit? Hindi naman kayo namemera eh. Ang sa inyo, prinsipyo na magbigay ng impormasyong tama para sa ikaunlad ng ating bansa. Yun kayo. Pero yung mga Marcos vlogger na yan, kaya sila nagbablog ng kasinungalingan, dun sila binabayaran. O tignan mo ngayon, napansin ko lang, kahit na DDS vlog, nakita ko ngayon ang daming mga troll. Ang daming troll army. Ibig sabihin, tumrabaho na sila. Dati wala, di ba? Dati puro mababasa mo dun, puro pro DDS. Ngayon, makikita mo, nakikipagdigmaan doon sa vlog natin. Puro mga troll account. Puntahan mo, lock profile. Yes. Duwag. Mga duwag yung mga Marcos troll na yan. Yes. Okay. Salamat, sir.